Naranasan na po ba nating mamulot ng mga laglag na palay o mga tirang pagkain para makakain lamang? Yan po ang ating aalamin mula sa buhay ni Ruth. Sa Ruth chapter 1 hanggang 4. So nagkaroon po ng tagutom sa Bethlehem na tinatawag na House of Bread. Si Elimelech, Naomi at kanyang mga anak na lalaki ay nagpunta sa Moab upang maghanap ng pagkain. Nakapag-asawa ng Moabita ang kanilang mga anak. Ang pangalan ng mga babae ito ay sina Ruth at Orpah. Pagkaraan ng ilang taon, namatay si Elimelech, yung pinakaama. Gayon din ang kanyang dalawang anak na lalaki. Naisipan ni Naomi na umuwi na lang sa kanilang bayan sa Bethlehem. Sinabi niya sa kanyang mga manugang na bumalik na lang kayo sa inyong pamilya at sa inyong Diyos. Ngunit sinabi ni Ruth kay Naomi, huwag mong ipamanhik na ikay iwan at bumalik at humiwalay sa iyo. Sapagkat kung saan ka pumaroon, ay paroroon ako. At kung saan ka tumigil, ay titigil ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan. At ang iyong Diyos ay aking Diyos. Panahon ng pag-aani nang sila'y dumating sa Bethlehem, si Naomi at si Ruth. Alam ni Ruth na mahirap lamang ang buhay ni Naomi at walang magpapakain sa kanya. Kaya't nagtungo si Ruth sa bukid at namulot ng mga laglag na mga uhay. Kumbaga sa atin, mga palay. Lumabas ang may-ari ng bukid na si Boaz. At nakita niya si Ruth na namumulot. Ikinuwento sa kanya ng mga tauhan niya kung sino si Ruth. Humanga si Boaz sa pananampalataya at katapatan nitong pinakita ni Ruth kay Naomi na kanyang biyanan. Mula noon, si Ruth ay namulot na sa bukid ni Boaz. Si Boaz ay napamahal kay Ruth. Pinakasalan ni Boaz si Ruth. Anang ilang panahon, pinagkalooban sila ng isang anak na lalaki na nagngangalang Obed. Mula sa lahi ni Boaz at Ruth, ay ipinanganak naman ang dakilang hari ng Israel na si David. 5 taon ang nakalipas, ang pangako ng Diyos ay natupad. Mula sa Bethlehem ay ipanganganak ang isang sanggol na lalaki, ang hari ng mga hari, na si Jesus, na siyang ating tagapagligtas. Sa aklat ni Ruth ay hindi natin makikita na ang Diyos ay direktang nakikipag-usap sa kanila tulad ng pakikipag-usap kay Moses o sa mga prophet. Ngunit ang salita ng Diyos ay nakatanim sa kanilang isip at kanilang puso. Ito yung nangungusap. Kung atin lamang pakinggan, gawin, mayroong tagumpay na naghihintay tulad ni Ruth, Naomi, at ni Boaz.